Paano po kapag aksidente mong nahawakan ng private part ng isang tao, pero pipilit na intentional lang ginawa? Paano mo matutunayan na hindi mo talaga ginawa yon? So, of course, sabi ko nga, ang lieu design, walang exact definition sa batas ang lieu design. It means case-to-case basis. Depende yan sa mental process ng isang akusado. So, yung mental process that can be i-prove yung existence niyan can be inferred. It means implied sa overt act, sa ginagawa niya, case-to-case basis. So, of course, sabihin ni akusado, hindi intentional yan. So, case-to-case basis, kung intentional man yan o hindi intentional yan. Basta sabi ng batas, if it is lustful, ang purpose mo sa paghawak is to satisfy your sexual desire, yun ang acts of lasciviousness. Pero kung hawakan mo lang unintentionally, pinaliguan mo lang yung bata, that is not acts of lasciviousness. Otherwise, maraming tatay na madimanda ng child abuse kung ganon. So, kailangan i-prove natin na yung purpose ng paghawak, paglinis, or paghawak mo is to satisfy your sexual desire. So, i-prove yan sa court based on case-to-case basis. But of course, it should be in consistence sa provision ng ating saligang batas that all criminal cases should be presumed, ang akusado is presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. Ang Department of Justice ngayon sa ilalim ng pamamahala ni Justice Secretary Boying Rimulya, mahigpit ko yung mark sa mga isyong ganito, acts of lasciviousness at child prostitution, lalo pat involve ang mga minor de edad. Kaugnayan, may kaugnay po ba itong yung acts of lasciviousness sa issue po ng child prostitution? Yung child prostitution and acts of lasciviousness, ang tanong dyan, for example, you had sexual intercourse with a minor. Ano bang kaso mo? Acts of lasciviousness or yung tinatawag na child abuse law. Of course, yung kaso mo is sexual abuse in relation to child abuse law. Bakit? Mas mabigat kasi ang penalty ng child abuse law. Ang penalty ng child abuse law is 12 years, 1 day to 20 years, meaning reclusion temporal. But for example, your tatay ka, for example, kapatid ka, in that case, so abuse of relationship or confidence, for example, teacher ka, ang penalty dyan mas mabigat up to reclusion perpetua. In fact, that is 30 years imprisonment. So, yun ang pagkakaiba under the child abuse law. Kasi before, under the revised penal code, mas mababa ang penalty ng acts of lasciviousness. But ngayon, may acts of lasciviousness na in relation to child abuse law. Ang relation ng child abuse law, nakalagay doon na ang penalty mas mabigat. So, yun ang pagkakaiba ng acts of lasciviousness under the revised penal code and acts of lasciviousness under the child abuse law. Pag child prostitution ka, Mark, mas malalim ang no? Mas malalim yung kanyang ang penalty. Child prostitution or tinatawag na child abuse, sexual abuse in relation to exploited children to prostitution. So, ang penalty dyan, that is 12 years, 1 day, up to 20 years ang penalty. Tapos, yung mga pimp, yung mga bugaw, mas pwede pa madimanda ng human trafficking. Naku, sa mga kababayan natin, babala, lalo pa Kuya Mark, at maraming mga issue na ganito, naririnig natin, nababasa natin sa mga balita. Oo, tama. Involve yung mga kabataan. Para po sa mga tanong pa ninyo, mga kababayan, huwag po kayong magkatubili na mag-send ng inyong mga tanong at ng inyong pong mga concern hinggil po sa ating paksa ngayong araw. Kuya Mark, pag isang akusado hinawakan yung private part ng isang biktima na below 10 years old, ano ang krimen? Child abuse. Child abuse. Child abuse lang. So, acts of lasciviousness in relation to child abuse. But there are many reasons or mga examples ng tinatawag na acts of lasciviousness na paghahawak ng breast part, paghahawak ng genital, paghahawak ng tinatawag na anal area, upper thigh, buttocks, pati hindi lang paghahawak kahit na parang yakap-yakap mo lang yung isang tao just to satisfy your sexual desire or hinalik-halikan mo yung isang tao just to satisfy your sexual desire, that is already considered acts of lasciviousness. But with respect sa mga minor, 10 years old, 15 years old man yan, that is considered child abuse. Acts of lasciviousness in relation to child abuse, so ang penalty mas mabigat. If you compare that to the revised penal code, ang acts of lasciviousness is actually 6 months, 1 day to 6 years lang ang penalty under the revised penal code. But because
may bagong batas tayo ngayon na nagprotekta sa mga kabataan, lalo na pag mga minor. So, ang penalty, mas mabigat ang penalty. Reclusion temporal ang penalty, 12 years, 1 day, up to 20 years. Alright, Kuya Mark, may tumawag po na ibang paksa. Pagbigyan po natin sa Yes. ngalan po ng serbisyo publiko. Sa ating pong linya si Louie Montejo ng Maitom, Sarangani. May tanong siya kaugnay sa issue ng tenant. Louie, magandang araw. Kasama mo sa linya si Attorney Mark Tolentino. Attorney, Kuya Mark, Yes, maing buntag. magandang From araw, Sarangani. may buntag. Si Louie niya, Sarangani Province, Maitom. Nakoy, pangutala. Pakitagalog lang para maintindihan ng mga kababayan natin sa Manila. Sige. Kuya Mark, ganito, Kuya Mark. Yung father-in-law ko, tinam ng almost 60 years. Tapos, may nag-claim doon yung apo. Kasi ang may-ari ng lupa na yun, yung 16,000 square meters, patay na. Tapos yung apo nag-claim, apo niya, yung grandson. Ang tanong ko, Kuya Mark, ano ang power ng tenant, yung father-in-law ko? Okay. Ang pinag-usapan natin dito, MJ, about rule on tenancy. Don't forget, if you're a tenant, hindi ibig sabihin na automatic yung anak mo maging tenant din. Kasi hindi naman inheritance ang tenancy. For example, in Bisaya, ang tawag doon sa tenant. So pag tenant ka, sa isang area, agricultural property, that is based on trust and confidence with the landlord. So ibig sabihin, ang trust and confidence sa isang landlord, kung may tiwala ang landlord sa tatay mo, hindi ibig sabihin na may tiwala si landlord sa anak, sa pamangkin, sa apo. Hindi ganon. So kailangan makuha mo din ang tinatawag na trust and confidence ng landlord. Sabi ko nga, ang tenancy, pagiging tenant, hindi yan inheritance na pag namatay na yung tatay mo, tenant yung tatay mo, automatic yung anak maging tenant din. So kailangan i-establish pa rin yung trust and confidence ng landlord papunta sa anak, papunta sa apo. Alright. Okay, thank you, Louie. Thank you, Montejo. Louie, ng Maitom, Sarangani, Kuya Mark. At may mga tanong pa on other topics. Ano? Yes. Okay lang My yan. Pero at least goodness. makasagot naman natin. At least, Kuya Mark, tuloy-tuloy po ang ating public service. Kuya Mark, pag may mga sexual acts below 16, kahit may consent, may tanong dito, mukhang personal, ano ba ito, Kuya Mark? Anong kaso dito? Okay. We have to compare. Iba yung pag-uusapan natin. May tinatawag tayong voluntary sexual activity. Iba yung involuntary sexual activity. Kasi pag involuntary, it means may force, may threat, may intimidation, automatic rape talaga yan. Paano naman pag voluntary? May criminal case ba if makipagtalik ka sa isang tao voluntary? Depende. Pag ang katalik mo is below 16 years old, automatic rape yan. Ang sabi ng batas, that is statutory rape. Kahit na ang babae pa or kahit na ang lalaki pa ang pumayag or yumaya sa'yo na makipagtalik, automatic, that is statutory rape basta ang katalik mo is below 16 years of age. Paano naman pag ang katalik mo or nakipagtalik ka sa 16 to 17? Hindi yan rape. But that is child abuse. Child abuse yan, so the penalty will be reclusion temporal. But pag rape ang pinag-usapan, statutory rape, the penalty will be reclusion perpetua, non-bailable. Paano naman kung nakipagtalik ka sa 18 years old pataas? Kung voluntary, that is pure sex. Pero pag may force, may threat, may intimidation, deprive of reason, for example, pinainom mo ng gamot ng papatulog, that is still considered rape kahit na 18 years old ang katalik mo. Paano naman pag acts of lasciviousness? Pag acts of lasciviousness, pag hinawak-hawakan mo ang private part ng isang 17 years old, isang 16 years old, that is acts of lasciviousness in relation to 7610 or child abuse law. So the penalty will, mataas ng penalty, that is reclusion temporal, 12 years, 1 day to 20 years. Pero pag hinawak-hawakan mo private part ng isang 19 years old, isang 20 years old, or isang 40 years old, that is acts of lasciviousness in relation to the revised penal code
So the penalty will be 6 months, 1 day to 6 years. So yun ang pagkakaiba pag acts of lasciviousness. How about sexual assault? Yan. Ang sexual assault, rape din yan. But that is under the second paragraph of the rape law. It means when sexual assault, insertion, not of your sexual organ, for example, ball pen, insertion like that. So is it considered rape? Yes, rape din yan, but under the second kind of rape. We call that in law statutory rape. Ang statutory rape, the penalty will be 6 years, 1 day to 12 years. Pag 18 pataas. Paano naman pag minor? Pag minor, ang ginawa mo sa minor, that is considered child abuse law. So the penalty will be reclusion temporal, 12 years, 1 day to 20 years. Kuya Mark, review tayo sa ating paksa dahil mas mainam at malinaw. Ano po ang nakasaad sa acts of lasciviousness at ano po ang mga dapat iwasan ng ating mga kababayan? In acts of lasciviousness, pwede si babae ang maging akusado. So hindi lang pala lalaki ang may maging akusado ng acts of lasciviousness. Hindi lang yung babaeng may karapatan. May karapatan din lalaki. Yes, kasi pwede si babae ang nag-initiate. For example, si babae ang nag-initiate. Ang ginagawa ni babae, hinahawak-hawakan ang private part ni lalaki. That is considered acts of lasciviousness. Of course, except pag ginanahan si lalaki. Paano kung napilitan, natakot, napahiya, kasi hinawakan yung private part ni lalaki? Pwede si lalaki magdemanda ng acts of lasciviousness ni babae. Provided na si lalaki i-prove niya na may lewd design. So ano yung lewd design? Sabi ko nga, ang intention niya is to satisfy her sexual desire. For example, naglokohan lang, nagkatuwaan lang, parang nag-joke-joke sila, may kunwari hawak-hawak na ganyan. Hindi yan acts of lasciviousness. Maybe ang tawag dyan is just an unjust vexation. But ang acts of lasciviousness kasi, kailangan i-prove mo yung lewd design. Sabi ko nga, walang definition ang lewd design kasi based sa case-to-case basis. Iba ang, kung hinawakan mo ang private part ng isang lalaki o isang babae sa maliwanag na area, maraming tao, iba yan sa lewd design na hinawak-hawakan mo ang private part ng isang lalaki o babae sa madilim na area, kayo lang dalawa, iba yun. So that's why, sabi ng batas, ang lewd design, case-to-case basis, depende yan sa sitwasyon ng kaso, but i-prove natin ang mental mind ng isang akusado, whether or not ang purpose niya is to satisfy his or her sexual desire. Pag yun ang purpose niya, that is considered acts of lasciviousness. Pero kung wala naman siyang purpose to satisfy his or her sexual desire, hindi yan acts of lasciviousness. Pwedeng unjust vexation, kasi nagkatuwaan lang, pinapahiya lang niya yung isang tao, but wala siyang intention na about pambabastos, so that is not considered acts of lasciviousness. Alright, U-turn tayo, Kuya Mark, dahil may maraming tanong hinggil sa utang. Utang. Oo. Sabi ko nga, dalawang paboritong bagay ang mga Pilipino. Pagkain or utang. Utang. Si Rexandy Ongay, attorney, bakit hindi huli ng gobyerno ang mga nagpapa 5-6 kung bawal naman pala sila? Okay. Yung nagpa 5-6, actually, bawal yan. So, kung may magreklamo, kasi iba naman yung 5-6, you say 5-6, parang parang umuutang in public, nagpautang in public, sa public. Iba naman yung peer-to-peer transaction. Pag peer-to-peer transaction, for example, may kaibigan ka, umutang ka doon, maybe that is legal, di naman illegal yan. But kung ginagawang negosyo ang pagpapautang, kailangan talaga may permit yan. Kung walang permit yan, you can file a complaint, pwede mong ireklamo, pwede mong isumbong yan para ma-close yung negosyo na yan. Kasi hindi pwede na gawing negosyo ang pagpapautang, tapos walang lisensya, walang proteksyon sa batas, tapos inaabuso yung mga naghirap natin na mga kababayan. Alright, si Maria Teresa Reyes Cabanes, kung sa ibang bansa po umutang, tapos yung umutang hindi nakabayad sa bangko, ngayon yung garantor ang nagbayad, may habol po ba yung garantor na singilin yung umutang, Kuya Mark? So, I repeat balikan natin. Yung utang, saan siya umutang sa ibang bansa? Kung sa ibang bansa po umuutang. So it means, kung sa ibang bansa umuutang, but this is civil in nature naman, hindi naman ito criminal. Don't forget, ang criminal law kasi, territorial in nature. We say territorial,
kailangan i-file mo lang ang kaso kung saan nangyari ang krimen, territorial. But pag civil cases, pwede yan dito sa Pilipinas natin i-collect, lalo na we can follow law on nationality. For example, OFW, umutang kayo doon sa Saudi Arabia, nag-utangan kayo doon, umuwi kayo sa Pilipinas, yung umutang taga Makati, nagpautang taga Quezon City, pwede i-file doon sa Makati or Quezon City yung tinatawag na collection of sum of money or small claim. Pwede yan kasi based on nationality naman ang pinag-usapan. In fact, if you read the law on collection of sum of money, pwedeng i-file ang kaso kung saan residente si debtor o yung nangutang or residente si creditor o yung nagpautang. So, saan doon, pwede doon i-file ang kaso. Good day, Kuya Mark. Paano masingil yung may utang sa akin pero wala naman kaming pinirmahan? Gentleman's agreement, parang sabong lang pala ito, Kuya Mark, na magdadalawang taon na po yung kanyang atraso. Ang unang gagawin mo, kasi wala kayong written document, sabi ko nga, ang tao kasi, mapilipino man yan o kahit hindi Pilipino, based on human nature yan, kasi yung law, yung civil code kasi natin is basically kinopya natin yan sa mga Kastila or sa European culture. So, yun ang ginagawa natin ngayon, yung tinatawag na Civil Code of the Philippines. Sabi ko nga, na yung mga Pilipino or kahit hindi Pilipino, pag umutang sobrang bait, pag singilan ang pinag-uusapan, may amnesia na, may Alzheimer na, or I don't know kung anong word na pwedeng gamitin yan. Basta makalimutin. Basta pag obligasyon ang pinag-uusapan. So paano natin singilin ang isang taong makalimutin? Dapat may dokumento ka. For example, kaibigan, oy, naging girlfriend ka daw, may picture tayo, oh. Parang ganun, di ba? Kasi dininay ka na ng ex-girlfriend mo. So anong gagawin mo? O, may picture tayo, kasama tayo dito, oh. So parang ganun din. May ebidensya. May ebidensya, properly documented. So same also sa utang. Kung maningil, paano kung nagkautang sa'yo o may pinirmahan kang dokumento nito, pinirmahan mo na may utang ka sa akin, but at least may proof. Paano naman kung wala? Patay. Totoong may utang. Thank you na lang. Ang gagawin mo, gagawa ka ng demand letter. Sulatan mo, Mr. Pedro, noong 1976 o 2020, nagkita tayo doon sa Malate. Nagkape tayo doon sa tabi ng Luneta. Pagkatapos, umutang ka sa akin ng 10,000. Umiyak ka sa akin kasi manganganak na yung asawa mo. Naawa ako. Napabunot ako ng 10,000. Sana bayaran mo na ako. Pa-receive mo sa kanya. Tingnan natin kung anong sagot niya. So, assuming hindi sumagot, ipabarangay mo. Sa barangay, mag-usap ka sa barangay para at least kailangan niyang aminin na may utang ka. Kasi very basic yan eh. In law on, ang utang kasi, actually, kailangan documented. Pero hindi naman kailangan mandatory documented. Pwede naman through testimonial evidence, pwede naman through an affidavit, pwede yan. But mahirapan ka mga maningil dyan. Mahirap ka maningil na may proper documentation, mas mahirap sa maningil kung walang documentation. Kasi sabi ko nga, ang tao pag obligasyon ang pinag-uusapan, naka-Alzheimer, makalimutin. So, basic moral lesson sa mga gustong tumulong sa kababayan, mas maganda, ibigay mo na lang yan, huwag ka nang maningil. Kung gusto mong magbayad siya, dalawang klase yan. I repeat this, MJ, ha? Kung gusto kang tumulong, bigyan mo ng pera, kalimutan mo na. Huwag mo nang singilin. Kung gusto mong singilin, siya in the near future, papirmahin mo ng dokumento, pirmahin mo ito para ang purpose nito, in case na kailangan ko na yung kwarta na yan, at least may documentation ako na ipirmahin sa'yo na magbayad ka ng utang. Nakanotaryo yung papel na pipirmahan ko, Mark? Not necessarily nakanotaryo, as long as may document, may papel, para at least may ipakita. Kasi sabi ko nga, pag obligasyon ang pinag-uusapan, may makalimutin. That's why nga, nakalagay po sa ating civil code. Ano nakalagay sa ating civil code? In order to make the obligation due and demandable, there must be a demand. There must be a demand. Ano ba yan? Bakit may demand? Ang obligation maging due and demandable. Maging demandable ang due. It means maging kailangan mo ng bayaran. Kung may demand. Kung walang demand, yung obligasyon hindi maging due and demandable. Bakit may demand? Kasi nga, ang Pilipino or kahit sino man, human nature, basta obligasyon ang pinag-uusapan,
makalimutin. So, i-remind natin yan through a demand. You say, demand, hey, Pedro, bayaran mo na yung 10,000 utang mo. Ang purpose dyan is to remind him. That's why kailangan na may demand. Ang demand, pwedeng verbal demand, pwedeng written demand. But based on experience, mas maganda written demand ang gagawin mo para at least may documentation na pina-remind mo. Na-remind mo yung debtor mo na magbayad siya ng kanyang utang. Kuya Mark, may tanong si Tony B. Nakareceive po ako ng text message ng harassment, pangharas, at pananakot mula sa online loan application na pinagkakautangan ko. Hindi man sila nagpakilala, ngunit alam ko na sila lang iyon dahil sa kanila lang ako umutang. Pwede po ba silang ireklamo at idemanda whether ang situation is mabayaran ko o hindi yung utang? Salamat po, Kuya Mark. Yes, illegal yan. Sabi ko nga, bawal ang harassment sa paniningil, bawal ang unethical collection. Pwede ang legal collection. Like for example, mag-file ka ng collection of sum of money, mag-file ka ng small claim, mag-file ka ng tinatawag na BP22 for violation ng bouncing check law, yun lang. Pero hindi mo pwedeng singilin ng isang tao, lalo na pag 10 o'clock ng gabi hanggang 6 o'clock ng umaga. Harassment ang tawag doon. Calling in an inconvenient time is illegal. So, pwede mo ibalikan siya, pwede mo silang idemanda ng damages, or pwede pang isuspend ang kanilang lisensya kung may lisensya man sila. So, kasi bawal maningil in an inconvenient time. Bawal nga maningil through Facebook na i-post yung mga pangalan. Ito yung mga taong may utang sa akin. Libelous yan. Kahit na may utang siya sa'yo, wala kang karapatan na sirain ang kanyang reputasyon. So, hindi pwede na ilagay yung, ito yung mga pangalan ng mga taong umutang sa akin, di nagbabayad. So, that is libel. So, pwede ka pang mademanda ng libel kung gagawin mo yan. May tanong si Sam Young, paano kung mahilig umutang pero walang pera? Pagkain lang ang kayang ibayad. Pwede ba yun, Kuya Mark? Sabi ko nga, very basic ka, dapat kung ang gagawin mo, for example, matulungin ka. You want to help yung mga kababayan mo. Kung may umutang sa'yo, tingnan mo kung may capacity to pay ba. Kung walang capacity to pay, bigyan mo na lang yan. For example, umutang siya ng 10,000, bigyan mo lang 1,000, wag mo na ako singilin. At least, hindi ka pa tinatawag na Masakit. yung sakit sa ulo kasi ito talaga hindi ba magbayad. Pero kung umutang ng 10,000, bigyan mo ng 1,000, kalimutan mo. So may peace of mind ka. Hindi ka ma-stress. Pero kung bigyan mo 10,000, tapos umaasa ka na magbayad siya in 2 months or 3 months, hindi nagbayad, sasakit ang ulo mo. Mag-away pa kayo, masira pa yung pagiging kaibigan ninyo. So moral lesson, in order, kung gusto kang tumulong o gusto kang magpautang, tingnan mo muna yung kaibigan mo kung may capacity to pay. Yung mga bangko, tingnan mo yung mga bangko. Mag-loan ka sa bangko. Ang bangko, pautangin ka ba kung sabihin mo, Mr. ABC Bank, wala akong pera, wala akong negosyo, pautangin ka ba? Housing loan? Hindi. Car loan? Hindi. Or personal loan? Hindi. Kasi mindset ng bangko, magpautang lang yan sa mga taong may capacity to pay. Yun din dapat sa mga kaibigan. Kung umutang yung kaibigan mo sa'yo, tingnan mo, may capacity to pay ba ito o wala? Kung wala siyang capacity to pay, huwag mo nang pautangin. Bigyan mo na lang ng abuloy. At least, wala kang problema in the near future. Nako. Baka maraming lumapit sa'yo, Kuya Mark, ha? At pautang attorney, bibigyan. Ito na. Ano? Okay na tayo. Parang ganon. Marami tayong kaibigan, but konti lang yung tinatawag natin mga special friends. Kuya Mark, sa ating pong paksa, may kaugnayan po sa acts of lasciviousness or pambabastos. Ano po ang moral lesson natin doon? Ang kailangan, malalaki ka man, mababae ka man, you need to respect the sanctity or the dignity of every human being. Respeto ang pinag-uusapan natin dito, MJ. Kasi pag may respeto ka sa isang tao, there is no pambabastos. Walang acts of lasciviousness. Ikaw, lalaki, kailangan respetuhin mo ang babae. Ikaw, babae, respetuhin mo din ang lalaki. Hindi pwede na palagi lang ang lalaki ang nagbibigay ng respeto sa mga babae. Dapat ang babae din nagbibigay ng respeto sa mga lalaki. In that case, there will be no acts of lasciviousness. Walang pambabastos. Bakit? Kasi natigbabaw yung na mas more ang nakita nila na respeto sa tao kaysa
i-satisfy nila ang kanilang tinatawag na sexual desire. Kuya Mark, saan po nila kayo mapapakinggan? Paano po nila kayo maaabot sa free legal advice? For more legal advice to all my followers, lalo na sa SMNI, for more legal advice, please call me sa mobile number natin sa 0917-329-5353, 0968-881-1912. Pwedeng regular call, WhatsApp, Viber, pwede din yan. Or you can follow me sa Facebook page natin sa facebook.com/Mark Tolentino Law, youtube.com/Mark Tolentino Law Blog. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino.